Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ayan, i-game test na rin natin to finally, ang iPhone 11 Pro Max ngayon 2025. Mabangis pa kaya to for gaming? Tara mga J-Vlog, check natin. So ayan, meron tayong 4 games na itetest sa 11 Pro Max natin. Meron tayong COD, Honor of Kings, Mobile Legends, at Genshin Impact. So first na lalaruin natin is ML. At itong ating settings, refresh rate super, graphics ultra, naka-on ang outline at shadow, at HD mode naka-on. Naka-full download na rin ang resources dito. So pagdating sa Mobile Legends, super smooth ang performance dyan ni iPhone 11 Pro Max hanggang ngayong 2025. Napakaganda po maglaro ng ML dito sa mata sa settings. No frame drops, very smooth siya sa Mobile Legends. So next naman is Honor of Kings. Settings natin, frame rate high, resolution ultra. So pagdating sa Honor of Kings, napaka-solid ng smartphone na to. Grabe, smooth din siya sa mata sa settings. So biruin nyo yung chipset nito. Still ngayon 2025 ay kaya pa rin makipag-handle ng mga modern games ngayon. So ganyang kalupit ang iPhone 11 Pro Max. Playable na playable pa rin ang Honor of Kings dito sa smartphone na to. Maganda doon sa high settings pa. So, wuwa na lang ang ating itetest mga ka-J-Vlog kasi mali pala na download ko sa Genshin yung cloud kaya matagal pa mag-enter. So, wuwa na lang. So, yan, next wuwa naman tayo. So, graphics natin. Check natin. Ultra performance. Resolution is high. So, resolution high. Naka-custom yung graphics, frame rate natin 60. So mag-overload daw siya. Try lang naman natin. Solid pag naka 60 oh. Grabe. Makita nyo naman, playable pa rin po. Yan, kaya pa rin ng 11 Pro Max oh. Ganda pag sinet niya sa mataas na settings oh. Yan. Para palang Genshin Impact to, no? Kaya pala gusto niyo siyang i-try.
So again, bear with me ha, hindi pa tayo naglalaro talaga ng WUWA. Pero tignan nyo naman yung settings niya, ay nakakaya niya po itong game na to sa mataas sa settings. Oh. Walang malalang frame drops, wala pa tayong overheating na na-experience. Fairness, maganda pala tong game na to. Kaya pala gusto nyo siya i-test. Absorb. Ramdam nyo naman yung pagka 60 FPS nya. Smooth naman yung pag na ano natin, movement. Pero may nakaka-experience ako ng heat dito sa mainit na yung bandang camera niya. Pero so far wala pa namang frame drop na malala. Pero asahan nyo pag sobrang init na itong device na to, ayan na, mag-frame drop na talaga siya. Kasi sa overheating issue yun, syempre. Kaya kung maglalaro kayo ng sobrang tagal ng WUWA dito, I suggest, babaan nyo na lang yung settings niya. Pero pinakita ko sa inyo na sinet natin siya sa high settings, playable po or kaya po ng chipset niya. Asahan nyo lang rin dito, ang main din na kalaban nyo is yung battery itself din. So playable po ang WUWA dito sa iPhone 11 Pro Max. Ma-enjoy nyo rin ako maglaro dito. Pero again, pag nasa high settings tayo, mabilis po siya mag-overheat dito sa may bandang camera. So next is COD. Ito yung settings natin. Graphics very high. At frame rate natin nasa max. So pagdating sa COD Battle Royale, okay rin naman ang performance dyan ni iPhone 11 Pro Max. So far wala naman tayong experience sa mga any frame drops habang naglalaro sa mataas sa settings. So pagdating sa COD multiplayer, super smooth ang performance dyan ni iPhone 11 Pro Max sa mataas sa settings. No frame drops kahit na sa high settings tayo. Ganda ng movement, makakalaro kayo na mabuti kahit na meron tayong kalaban. Ayan, so solid ang COD dito sa smartphone na to. Mga ka-J-Vlog, yung game test natin sa iPhone 11 Pro Max ngayong 2025. So nakakatuwa na 6 years na tong device na to, pero still ang ganda niya pa rin gamitin for gaming. So ganyan kaganda or ka-optimize ang chipset na tong device na to. So powered siya ng Apple A13 Bionic chip. At when it comes sa performance sa gaming, biruin mo pati WUWA ay kayang-kaya po netong device na to. So yun, kung gagamitin niyo to for gaming, again, yung chipset niya okay siya. Again, yung chipset niya okay for gaming. Ang hihila lang sa inyo dito pag naglalaro kayo is the battery itself. So, syempre, since
maliit lang ang milliampere battery capacity nito. Expect nyo na few hours lang tatagal nito pag naglalaro kayo. At ito na rin yung Pro Max, kaya ito na rin yung the best na pwede natin ma-recommend pag maglalaro kayo sa iPhone, yung mga Pro Max version. Ang pinaka ano lang dito, mapapansin nyo lang dito pag maglalaro kayo is pag nag-overheat siya, nag-auto dim siya na hindi nyo na pwedeng i-adjust, at doon lang siya nakaka-experience ng mga frame drops from time to time, lalo na nung nag-uwa tayo. Grabe, ang bilis siya nag-overheat nung nag-set tayo sa mataas sa settings, pero kahit na nag-overheat siya, nakakaya niya pa rin naman yung game. At magandang kunin nyo na talagang storage pag 11 Pro Max is 256GB, kasi yung 64GB is sobrang liit na lang po niyan ngayon 2025, at wala pong 128GB ang 11 Pro Max, kaya ang the best na kunin nyo na is 256GB. So kung interested kayong panglaro itong 11 Pro Max, okay naman siya, maganda pa yung chipset niya, battery lang ang magiging kalaban nyo. At kung interested kayo sa iPhone 11 Pro Max, ilalagay ko po yung link ng ating shop na recommended shop sa Green Hills, si Ate Mayet ng CMB Gadgets at si Ate Anet ng ZMB Cellphone Accessories. Napakamura na lang ng 11 Pro Max kanila, 256 for as low as 18,000 pesos, makakabili na po kayo. At syempre, Matic, meron pa rin tayong chance na ma-update pa to sa mga latest iOS updates.